Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Narito naman po ang inyong programang Alamin ang Biblia. Natin po sa inyo ng Barangay 92.7 FM dito sa siyudad ng Baguio. Ang inyo po lingkod na nagsasalita si Brother Dan. Ang ating pong sponsor sa programang ito ay ang World Radio International based in Louisiana, USA. At ito po ay contribution ng Churches of Christ worldwide. Ang Church of Christ po ay naitatag sa Jerusalem AD 33 AD. Ang basis po ng mga talata o bersikulo ay Matthew 16 verse 18 and Romans 16:16. Ang ating pong tinatalakay sa programang ito ay hango sa librong Into the Abundant Life. Ito po ay published by Truth for Today Mission School from Searcy, Arkansas, USA. Marami pong paksa dito sa librong ito at tatalakayin natin po isa-isa. Last Sunday ay na-discuss na po natin ang unang paksa, The Question of God or The Question about God. At yun po ay tuloy-tuloy natin na pag-uusapan sa mga pag-aaral natin dito sa radio. At kung kayo po ay may mga katanungan sa ating concern or sa ating mensahe, pwede po kayong magbigay ng inyong mga questions sa pamamagitan ng text. You can text me, Brother Dan, ang aking pong number, 059-49329, 059-49329 or 0927-699-2162. Nagbibigay din po kami ng free Bible studies, counseling, home visits, and free literature, pero limited copies lang po yan. Sa umagang ito mga kaibigan at mga kapatid, ay tatalakayin po natin ang paksa. Is the Bible God's Word? Ang Biblia ba ay salita ng ating Panginoon Diyos? Ito po ay isang katanungan na napakahalaga sapagkat maraming tao ang nagsasabi ang Biblia raw ay gawa ng tao at hindi maaring nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya tatalakayin po natin ang paksang ito. Ang Biblia ba ay salita ng Diyos o galing sa Diyos? Well, kung babasahin po ninyo ang Biblia, mayroon tinatawag na internal evidence at external evidence. Yung internal evidence po, ang ibig sabihin, yung mga author o manunulat mismo ng Biblia ay nagsasabi na sila po ay kinasihan ng Diyos o ng Espiritu Santo. Ang kanilang mga mensahe ay hindi sa kanila. At pag sinabi natin external evidence, ito po yung mga patunay o patotoo na labas sa Biblia mismo. At yan ay tatalakay natin minsan sa ating programa dito sa marinig nito sa programang ito sa stasyong Barangay 92.7 FM. Sa simula po ay babasahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talatang 16 at 17 tungkol sa kung saan nanggaling ang mga salita na binabasa at pinag-aaralan natin. Ang lahat ng kasulatan ay kanasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya dito po, sa verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng kinasihan? Sa Tagalog po, kinasihan, pero sa Ingles, ang ibig pong sabihin, God-breathed or God-inspired. Na ang mga ideya na nasulat ng mga manunulat ng salita ng Diyos o Biblia ay nanggaling po sa pamamagitan ng Panginoong Diyos o sa Espiritu Santo. Isa pa pong talata para patunayan natin na ang mga manunulat ng Biblia ay hindi sila nagsasabi na ang kanilang mga ideya o sinulat ay galing sa kanila. Tingnan po natin uli sa sulat ni Apostol Pedro. Apostol Pedro, ikalawang Pedro chapter 1 verse 21, ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi na mula sa kalooban lamang ng tao,
Ito'y galing ng Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ulitin po natin, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa makatid po mga kaibigan at mga kapatid, ang mga manunulat mismo ng Biblia ay nagsasabi na sila ay kinasihan o binigyan ng patnubay ng Espiritu Santo o ng Panginoon Diyos nang sulatin nila ang Biblia. Kaya ang mga nilalaman po ng Biblia ay galing po sa isip ng ating Panginoon Diyos. At masasabi natin na malaki po ang impluwensya ng Biblia sa lahat ng tao, sa lahat ng kapanahunan. At ito po, ayon kay James chapter 1 verse 25, ang tawag niya dito ay the law of liberty. Santiago 1:25, ang tawag niya po sa salita ng Diyos ay batas ng tinatawag na pagpapalaya o kalayaan, the law of liberty. Bakit po masasabi natin na ang salita ng Diyos ay law of liberty o batas tungkol sa pagpapalaya? Sapagkat si Jesus mismo ay nagsabi sa 1 chapter 8 verse 24, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magliligtas sa inyo. Paano nagliligtas ang katotohanan? Kung alam mo ang totoo, ikaw po ay maliligtas sa kapahamakan, maliligtas ka sa pagkaignorante, at maliligtas ka rin sa mga bagay na hindi mo alam na iyong pala ay para na sa iyong kapahamakan. Kaya ang katotohanan po ay nagliligtas. Kaya pwedeng tawaging the law of liberty o batas na nagbibigay ng kalayaan. Unang-una pong patunay na ang Biblia ay galing sa Diyos ay ang ideya na ang Biblia po ay matandang-matanda. It's a very old book. Sinasabi nila, the Bible is antiquated. Sa English, antiquated. Ang ibig sabihin, matandang-matanda na po ang Biblia. Isa sa mga pinakamatandang libro sa buong mundo, ang Biblia. Ang edad po nito kung sa tao pa, kung may nabubuhay na tao, ay 2,000 years old. 2,000 taon po ang Biblia, ang pagkakasulat sa Biblia. Subalit, ang mga pangyayari na tinutukoy at binabalangkas sa Biblia ay mas matagal pa, katulad ng paggawa ng Diyos ng sanlibutan. Iyon po ay mas marami pang taon ang lumipas. Pero ang pagkakasulat ng Biblia mula noon hanggang sa panahon na ginamit na ng ating Panginoong Jesucristo ay aabot po sa 2,000 taon. So makikita natin na the Bible has endured time, and the Bible is what you call indestructible. Napakatibay po ng Biblia at ito po ay hindi nawala o nawasak ng tao kahit marami ang mga nagtangka na walain, wasakin, at sunugin ang Biblia. Halimbawa po mga kaibigan, ang una pong libro ng Biblia, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay sinulat po ni Moses at ito po ay nanggaling sa napakalumang mga manuskripto o sulat kamay. Ang mga tao po noong kapanahunan ay tinangka nilang wasakin, walain, o sunugin ang Biblia at marami po ang nangamatay sa kanilang pagsasalin or translation ng Biblia mula sa salitang Hebreo at mula sa salitang Grego sa salitang patungo po sa salitang Ingles. Isa po sa mga namatay para sa pagsasalin ng Biblia ay si John Wycliffe. At nung panahon na yon, mga middle 15th to 16th century, siya po ay sinunog at pinatay. Ngayon, nung 3rd century Anno Domini or 3rd century AD, sa history po ng Iglesia ng ating Panginoon, mayroon pong isang emperador sa Roma na ang pangalan niya ay si Diocletian
At si Diocletian ang nagbigay ng isang babala na mamatay lahat ang taong mayroong kopya ng Biblia. Kaya sa akala niya, wala ng taong magtatago ng Biblia. Subalit, pagkaraan po ng 100 taon, si Constantine, na isa ring emperador ng Roma, ay nagbigay po ng gantimpala sa makapagbibigay sa kanya ng kopya ng Biblia. At sa loob po ng 24 oras ay may nagbigay sa kanya ng 50 or 50 copies ng Biblia sa makatuwid. Yan po ay nagpapatunay na ang Biblia ay hindi pwedeng sirain, walain ng tao. Sapagkat masasabi natin na ang Diyos lamang ang nagbigay ng proteksyon sa Biblia, kaya ito'y masasabi nating indestructible o hindi pwedeng walain, wasakin, sunugin man ng sinumang tao. Sa pagpapatuloy po mga kaibigan at mga kapatid sa ating pagtalakay sa paksa na ang Biblia ba ay galing sa Diyos o salita ng Diyos, isa pa pong pruweba o patotoo ng Biblia ay galing sa Diyos ay masasabi nating the modernity of the Bible. Ano po ibig sabihin ng modernity? Ibig sabihin ng modernity ay moderno. Bagamat ito ay naisulat 1,000 taon ang nakalipas o nakaraan, ang Biblia po ay applicable o relevant pa rin sa ating kapanahunan. Ang mga mensahe ng Biblia ay para pa rin sa kapanahunan natin, bagamat ito ay nasulat na ng mga 1,000 taong nakaraan. Sinabi natin kanina, 2,000 taon. Ngayon, si Moses po ay nagsulat ng salita ng Biblia 3,500 years ago. Although ang Biblia ay 2,000 years old, pero si Moses po ay nagsimulang magsulat ng salita ng Diyos 3,500 years ago. 3,500 taon. Subalit, ang kanyang mga sulat po ay walang kontradiksyon sa mga itinuturo ng siyensya sa ating kapanahunan. Halimbawa po, may mga bagay na nasusulat sa Biblia na noong panahon na yon ay nasulat na si Biblia pero later on lang nalaman ng tao na totoo pala. Halimbawa, ang tinatawag nating pagkabilog ng ating mundo o daigdig. Sa English, the rotundity of the earth. Ang ating pong daigdig ay bilog. Yan po ay sinasabi sa Isaiah chapter 20 verse 22 at Proverbs chapter 8 verse 27. Yan po ay nasa Biblia na bago po na-discover ng mga scientifico na ang ating daigdig ay bilog pala. Ayon naman sa sulat ni Job o si Job, chapter 26 verse 7, sinasabi daw ng sulat ni Job that the earth hangs upon nothing, na wala pong pinagbibitinan ang ating daigdig o mundo. Noong kapanahunan, mayroon pong mga alamat o kwento na isa pong higante, si Atlas, ang nagdadala ng ating daigdig o mundo sa kanyang balikat. Yan po ay hindi totoo. Subalit nasulat sa Biblia na ang ating daigdig ay nakabitin lamang sa kalawakan at wala pong humahawak nito. Number 3, the vast expanse of space and innumerable stars. Ang ating pong kalawakan ay napakalawak, unlimited po ang ating kalawakan, hindi po ma-measure o masukat ng mga scientifico, at ang numero o bilang ng mga bituin sa kalangitan ay wala pong nakakaalam kung sino man. Subalit nasasabi sa Biblia na ang Biblia ay may bilang at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. And number 4, ang ating pong karagatan. Hindi nyo ba alam mga kaibigan at mga kapatid na ang karagatan pala ay may sariling daanan? Ito po ay naisulat sa Biblia, Psalms chapter 8 verse 8, sa mga awit, kapitulo 8, talatang 8, na sinasabi na ang mga karagatan, there are what you call the paths or the lanes of the seas, na ang karagatan may sarili para silang mga daanan. Kaya yung mga biyahero, mga magagaling na nagbibiyahe sa pamamagitan ng barko, alam po nila yung tinatawag na daanan ng tinatawag na karagatan
of the paths of the sea at hindi ito pwedeng kontrahin. Kahit ito po ay nagpapatunay na ang Biblia ay pumapayag o sumasang-ayon sa mga katotohanan ayon sa siyensya at hindi alam ng mga tao nang ito pa ay naisulat noon. Subalit, naisulat ang Biblia, naroon na, pero ang mga katotohanan ito ay na-discover lamang na matagal na. Kaya yan po ay isang patunay na ang Biblia ay galing sa ating Panginoon Diyos. Tuloy pa rin po natin ang mga batas po ni Moses, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa medisina, tungkol sa mga kalinisan, at iba pa, quarantine for example, ay nababasa na po sa Biblia. 3,000 or 2,000 years ago, nasulat na po sa Book of Exodus, Book of Leviticus, Book of Numbers, and Deuteronomy. Narito po ang sinasabi, for example, Leviticus chapter 13 verse 45, the lepers, ay yung mga kitongin, ay dapat po naglalagay ng mga pantakip sa kanilang mga bibig at sasabihin nila, kami ay o ako ay marumi. Yan po ay nasulat na sa Biblia at later on naging modern practice ng mga doktor o ng mga nag-oopera na maglagay sila ng takip sa kanilang mukha o sa bibig upang hindi magkaroon ng tinatawag na contamination sa mga tinatawag na sakit. Ang tungkol naman po sa Biblia, tungkol sa blood, sa dugo, sinasabi ng Biblia, Genesis 9:24, Leviticus 17 verse 11 to 14, na ang buhay ay nasa dugo. Sa ngayon po, alam natin na ang tao kapag siya ay nawalan ng dugo, pwedeng bigyan ng dugo sa pamamagitan ng blood transfusion. Bakit? Ngayon, alam ng tao yan. Pero noon pa man, nakasulat na sa Biblia na ang buhay ay nasa dugo. Panghuli po sa ating discussion ng tinatawag na modernity of the Bible, na ang Biblia ay moderno o angkop sa ating kapanahunan. Ayon po sa siyensya, biology, na ang lalaki at babae, ang lalaki po ay may tinatawag silang sperm or the seed of life. Ang babae naman ay naroon ang egg cell or ovum. Ngayon, ito pong katotohanan nito ay mababasa na po sa Biblia. Genesis chapter 3 verse 15 and Genesis chapter 22 verse 18. Nakasulat po sa Biblia, yan ay alam na isulat ni Moses. Bakit nagawa yon? Sapagkat siya po ay binigyan ng kaalaman ng ating Panginoon Diyos. Isa pa po, bago tayo magtapos, ang pinatawag nating decontamination of clothing o mga damit. Nasusulat po sa Book of Numbers chapter 19 verse 5 to 22 na kapag ang isang tao raw ay nagkaroon ng contact o napunta sa isang taong may sakit o isang hayop na may sakit o namatay, dapat ay maglinis siya sa kanyang katawan at para hindi siya makahawa sa ibang tao. Yan pong katotohanan niyan ay nakikita na at nababasa sa Biblia. At panghuli po mga kaibigan at mga kapatid, ang sinasabi sa Biblia sa Leviticus chapter 17 verse 15 na bawal pong kumain ng mga hayop na namatay ng natural. Kaya po ngayon may problema kung minsan may mga taong nakakasakit. Bakit? Kumakain sila ng mga tinatawag nating double dead. Hindi po pwedeng kainin ang mga karne ng hayop na namatay ng natural. Kaya ginagawa po natin ngayon, papatayin natin ang hayop na buhay pa, presko, at yun po ay ang ibebenta sa palengke. Pero yung idea ng pagkain ng mga hayop na namatay na ng natural, yun po ay pinagbabawal na sa Biblia. Leviticus chapter 17 verse 15. Kaya ang pagkaging moderno ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ang idea na siya ay angkop pa rin sa kapanahon na ngayon ay nagpapatunay po ng Biblia ay galing sa ating Panginoong Diyos. Dapat magkaroon tayo ng inspirasyon na ang Panginoong Diyos mismo ay ang author o manunulat ng Biblia, ginamit niya lamang ang mga tao. Yan pong ating programa sa umagang ito, sa programang Alamin ang inyong Biblia. Hatid po sa inyo ng
Inyong likod, Brother Dan Oliva, every Sunday po dito sa Barangay 92.7 FM. Marinig nyo ang programang Alamin ang Biblia, 5:30 to 6 a.m. every Sunday. Sponsored po ng World Radio International and Churches of Christ Worldwide. Marami pong salamat. God bless you. Kung ibig nyo pong magbigay ng mga comments, questions, pwede nyo akong kontakin. Brother Dan, 0959-493-29 and 0927-699-2162. Pwede rin dito through this station, mga kaibigan at mga kapatid.